Good afternoon, mga kaibigan. Welcome back to our channel. Thank you so much for joining me today. I've been gone for the last 4 to 5 days because I've been so busy with work. Pero may isang kaso ngayon sa Florida na talaga namang pinag-usap-usapan online. Hindi lang of course dito sa US, kundi sa lahat ng Filipino communities, both in other countries and also sa Pilipinas. Isa itong kaso na hindi lang tungkol sa isang criminal prosecution, pero maaari rin itong maging isang legal battle na pwedeng umabot sa US Supreme Court. Ang pangalan ng accused, mga kaibigan, ay Schubert Navarroza Macarat. So unfortunately, he is a Filipino-American nurse, fellow nurse, na kasalukuyang nahaharap sa 47 felony charges. And kabilang na dito yung 12 counts of capital sexual battery involving a child under 12 years old. Ayon ito sa Florida prosecutors. At dahil sa bigat ng mga allegations, in-announce ng State Attorney's Office na hihingi sila ng death penalty kung siya ay makonvict sa mga qualifying charges. And before we get to the case, mga kaibigan, kilalanin muna natin kung sino si Schubert Macarat. Base sa isang publicly available professional profile with the same name, Schubert Macarat, he is a registered nurse with over 16 years of nursing experience. Ayon sa profile na ito, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Nursing sa University of the Visayas, College of Nursing noong 2009. At pagkatapos siyang magtapos, nagsimula siyang magtrabaho sa Vicente Gulas Memorial Hospital sa Pilipinas bilang isang staff nurse. So, hindi lang ordinaryong ward nurse ang kanyang naging experience. It looks like, according to this profile, nagtrabaho siya sa hospital units, kabilang na dyan yung emergency room. It looks like he also worked at an operating room. And tapos yung hospital ward na sinasabi natin, that could be med-surg, that could be tele, and all those other wards. Kasama raw sa kanyang responsibilities, of course, yung mga normal na ginagawa nating mga nurses, pag-assess ng pasyente, pagkuha ng vital signs, yung pag-assist sa physicians during minor procedures, pag-document sa patient files or patient chart, medication administration, at paghahanda ng pasyente bago pumunta sa surgery. And if you are in the healthcare field, alam natin na napakalaking responsibility ang mga ganitong trabaho. Patients literally entrust their lives to healthcare professionals every single day. Noong 2011, ayon din sa profile na ito, it looked like lumipat siya sa Abu Dhabi, UAE, United Arab Emirates, at una siyang nagtrabaho sa isang health service facility sa Abu Dhabi. Dito pinagpatuloy niya yung kanyang bedside nursing, right? Patient assessments, yung pagbigay ng oxygen, PEG, tube care, trach care, pag-draw ng blood or phlebotomy, health education, at iba-iba pang mga nursing responsibilities. Tapos makalipas ng mahigit na isang taon, lumipat siya sa isang medical center, and it looks like this is a day surgery center kung saan nakalista siyang nagtrabaho bilang staff nurse mula September 2012. And bahagi ng kanyang trabaho yung paggawa ng care plans, like always, coordination with physicians, preparing documentation supporting insurance approvals, patient assessment, monitoring of vital signs, at iba pang evidence-based nursing care. So, kung pagbasihan natin ang profile na ito, mahaba ang kanyang naging career sa healthcare. At again, mahalagang linawin natin na ang impormasyon na ito ay mula sa isang online professional profile with the same name and also his picture. So wala pang official na pahayag mula sa prosecutors na nagko-confirm ng kanyang employment history. So I'd like to just add that. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano nagsimula ang kasong ito. So, ayon sa Lake County Sheriff's Office, noong March 22, 2026, may tumawag sa authorities matapos umanong disclose na isang bata ng matagal na alleged essay, child essay. Kaya hindi natin kasi masabi yung ibig sabihin ng essay. YouTube does not allow us to say that. The child was later interviewed by trained forensic interviewers, and standard process ito in child abuse investigations. So according to investigators, the interview led detectives to gather additional evidence and continue a broader investigation. At habang lumalalim yung investigasyon, sinabi ng authorities na naka-recover daw sila ng 4 terabyte hard drive. And yung hard drive na ito ay naglalaman ng humikit kumulang na 3,000 videos at mahigit 700 na ito ay na-identify na child SA material or CSAM.
Hindi pa natin alam kung alin sa mga ebidensyang ito yung ipipresent sa trial, ngunit malinaw na malaking bahagi ito ng magiging kaso ng prosecution. So, matapos ang ilang linggong investigation, dinala ng prosecutors ang evidence sa isang Lake County grand jury. Maraming nagtatanong kung ano ba yung grand jury. Hindi ito trial, mga kaibigan. Hindi rin sila yung magde-decide kung guilty or not guilty ang isang tao. Yung trabaho nila is alamin kung may sapat ba na probable cause para isampa ang kaso sa isang tao. So, sa kasong ito, binalik ng grand jury ang tinatawag na true bill of indictment na nagre-resulta ng 47 felony charges laban kay Schubert Navarroza Macarat. So, again, kasama nandito yung 12 counts of capital sexual battery at iba pang felony offenses na may kaugnayan sa alleged child SA at CSAM. Okay? So, kasalukuyan nakakulong si Schubert Macarat sa Lake County Detention Facility at wala siyang bond. Mahalaga rin nating banggitin na nag-plead siya ng not guilty sa lahat ng mga charges. At tulad ng lahat ng criminal defendants sa Estados Unidos, presumed innocent siya hanggang mapatunayan ang guilt beyond a reasonable doubt sa korte. So, hindi pa nagsisimula ang trial, mga kaibigan, so wala pang conviction at wala pang final verdict ang korte. Pero ang dahilan kung bakit naging, of course, national news ang kasong ito ay hindi dahil lang sa allegations. Kasi malaking usapin yung legal issue dito. Noong 2023, si Governor Ron DeSantis, nagpirma siya ng batas na nagpapahintulot sa prosecutors na humingi ng death penalty sa ilang kaso ng mga child SA involving victims younger than 12 years old. Ang problema dito, mga kaibigan, meron ng existing na 2008 US Supreme Court decision sa isang kasong Kennedy versus Louisiana na nagsasabing hindi maaaring ipataw ang death penalty sa child rape cases kung hindi naman namatay ang biktima. Kaya kung sakaling makonvict si Macarat at mahatulan ng kamatayan, halos siguradong aakyat yung kaso sa appellate courts at posibleng hanggang sa US Supreme Court. Kaya sa madaling salita, ang kasong ito ay hindi lang tungkol kay Schubert Macarat, pero maaaring maging sinasabi nating test case para i-determine kung valid ba yung bagong batas ng Florida na pinirmahan noong 2023 o kung mananatiling umiiral yung decision ng US Supreme Court noong 2008. Isa pang pinaka-interesting na bahagi ng kasong ito ay hindi lamang yung sa dami ng charges, kundi paano nagsimula yung investigation. Ayon sa investigators, noong March 22, 2026, tumugon ang Lake County Sheriff's Office sa isang report matapos umano, na magsiwalat ang isang bata ng matagal ng alleged child SA. Hindi ito sitwasyon kung saan nahuli yung isang krimen habang nangyayari, but instead, the case reportedly came to light because the child finally disclosed what prosecutors believed had been happening over an extended period of time. So sa ganitong klase ng mga kaso, napakahalaga ang tinatawag na forensic interview. At kung mapapansin ninyo, sa maraming child abuse investigations dito sa US, hindi basta-basta kinakausap ng patrol officer ang isang bata ng paulit-ulit. Okay? So, instead, especially trained forensic interviewers, yung nagkakandak ng structured interview, and this is designed to minimize yung sinasabi nating trauma while allowing investigators to gather reliable information. So the interview is often video recorded and may later become part of the court proceedings. And according to the prosecutors, matapos yung forensic interview, nagsimula silang mangalap ng karagdagang evidences. So hindi lamang sila umaasa sa statement ng bata. Okay? As with any major criminal investigations, detectives attempted to corroborate yung mga allegations through physical evidences, digital evidence, and witness interviews. So sa ngayon, wala pang trial verdict ang kasong ito. Nasa paghahanda pa lamang ang magkabilang panig para sa isa sa pinaka-high-profile criminal cases na maaaring umabot hanggang sa pinakamataas na hukuman ng Estados Unidos. Kung makonvict man si Schubert Macarat, hindi rin doon magtatapos ang laban dahil sa issue ng death penalty, inaasahan ng maraming legal experts na magkakaroon pa ng series of appeals na maaaring umabot hanggang sa US Supreme Court. Kung ma-acquit naman siya, doon naman magtatapos ang criminal case laban sa kanya.
Kaya sa puntong ito, wala pang nakakaalam kung ano ang magiging desisyon ng korte. But isa lang ang tiyak, maraming mata ang nakatutok sa kasong ito. Hindi lamang dahil Filipino-American ang akusado, kundi dahil maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa batas ng Florida at posibleng maging mahalagang kaso sa buong US. So we will continue to follow this case and provide updates as new court proceedings become available. Kung may bago pang developments, whether it's pre-trial hearing or a major court ruling or the start of the trial, we will make sure to cover it here on this channel. Maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan. Ingat kayo palagi and I'll see you in the next video. And again, this information is current as of July 24, 2026. Thank you. Bye-bye.